Christmas wish list mo na sana himas rehas na by December? Alright, lahat ng sinabi ni Zaldico. Kasi sa lahat ng mga information na meron tayo ngayon, siya lang ang pinaka-credible. The President is unaware, given what you've already said, na itong mga to ay, they were running the show? It looks like he is unaware, pero kapag ganyan, nawala siyang control sa mga bagay-bagay sa baba. Yung isa, tinuturo yung isa, na pinapatanggal ako, linalagay ako, nakikialam, ibig sabihin, may kwenta pa ba yung nasa taas? It is also Senator Ping na nagpipigil dito kay E.S. Bersamin. But hindi ba yan naman talaga yung takbo ng Senate investigation? Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon, mga reaction update PH, kasi nagsalita itong si Attorney Respicio kung saan by December 2025 o ngayong Pasko, mga ka-update, nilinaw niya na pinaka-credible nga ditong witness si Zaldico, at sana makulong lahat ng tinuro netong si Zaldico, lahat ng mga magnanakaw, kurap na politikong kasabwat niya. Hindi lang yan, mga ka-update, kasi sana mag-take responsibility etong si Marcos Jr., mga ka-update, bumaba siya sa pwesto niya. Yan yung mga matatalinhagang bitaw netong si Attorney Respicio. Kaya, mga ka-update, wala na tayong papahabain pa sa ating intro. Kung bago lang kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang malaking tulong na yan. Kaya, mga ka-update, rekta na tayo. Genuine bolero. Maaga pa, wala pa akong barya. Let's get to the brass tacks here. Former Executive Secretary Lucas Bersamin just revealed that he was not asked to resign. What? Wow! Para tayong nanonood ng telenovela dito sa Palasyo. Pass the popcorn. Yeah, parang House of Cards. Parang ang sarap manood ng teleserye. Parang, sino pa ba ang magkakampi dyan? Parang ang gulo-gulo na nila sa loob. Di ba, mga kabdit, mismong ayan na nga mismong si Attorney Harold Respicio, naguguluhan na dyan sa loob ng Malacanang. Mantakin ninyo yun, mga kabdit. Sinabi ba naman ni Auntie Claire Castro? Sinabi kasi ni Auntie Claire Castro, nag-resign si E.S. Bersamin. Pero syempre, hindi naman mo magpapahuli itong si E.S. Bersamin, mga ka-update. Forced to resign. Forced po, mga ka-update. Sa pilitan siyang tinanggal. Para yan doon sa bahay ni Kuya, mga ka-update. Alam niyo ba yun? Si Kuya, yung dyan sa ABS-CBN ba yun? Yung bigla ka na lang tatanggalin sa pwesto mo kahit na sumusunod ka dyan sa amo mo. Bigla kang pinorse eviction. Ganyan kasi nangyari dyan kay E.S. Bersamin, mga ka-update. Malayo kay Zaldico. Di ba? Ito kasi si Zaldico, mga ka-update. Bumaliktad ng biglaan Kasi totoo naman itong kay Zaldico kung pagkukumpara natin, mga ka-update. Bakit natin sasabing mas credible itong si Zaldico? Unang-una sa lahat, nung nagpatotoo itong si Gutesa dyan, mga ka-update, pinatotohanan ni Zaldico. Sinabi niya, dinadalhan ng pera si Marcos Jr. tsaka si Martin Romualdez. Aanhin pa nga ba naman ni Zaldico yung bilyon-bilyon, mga ka-update, kung alam niya ng marami? Kasi kung hindi pa siya magsasalita dyan, mga ka-update, pati yung mga minanaho niya sa kanyang ama, yung mga business nila, madadamay yan, panigurado at panigurado. Bago pa naging best friend ni Tambalos-Los yan si Zaldico, mga update, panigurado may bilyones na yan. Nakakasigurado tayo dyan. Kasi nga malaki na yung business ng mga yan noon pa man. Kaya ito yung pagbagsak nitong si Bersamin, sabi niya, sige, kasuhan niyo ako, magsasalita ako, dedepensahan ko yung sarili ko, ipagtatanggol ko yung sarili ko. Siyempre, mga kabdit, kikilabutan na itong Malacanang. Kasi nga si Zaldico nagsalita na. Tapos yan pang si Bersamin, nagsasalita na rin. Di ba? Ano mangyayari sa kanila dyan? Nagkakagulo-gulo na sila, nagsasapakan na sa Malacanang, mga ka-update. Di ba? Nagkakagulo na sila dyan 100%. Yung tapang-tapangan ni Claire, mga ka-update, kahit nga si Senator Amy, binabanatan niya. Bakit? Claire Castro, tanong ko lang sa'yo, isa ka rin bang Marcos? Tanong ko lang, kasi kung alam itong si Auntie Claire dyan,
Akala mo talaga, bunsong kapatid ho nila si Auntie Claire Castro. Pinakikialaman niya ho lahat. Parang sinasabi ho kasi ni Auntie Claire dyan, mga kabdi, nung nilantad ni Senator Amy, yung alam niyo na, yung paggamit ng Coca-Cola ng kanyang kapatid, parang sinabi pa ni Auntie Claire Castro dito, hindi siya mabuting kapatid. Kasi nilalaglag niya yung si Marcos Jr. Parang ganyan po yung pinababatid niya sa atin. Di ba? Kaya ngayon, nung nagkakagulo-gulo dyan sila sa Malacanang, lumilitaw na ho, nalalaman ng milyong-milyong Pilipino. Kahit napagtakpan ho ng ibang media dyan, yung ginagawa ho nilang kabalbalan, wala na, alam na ng milyong-milyong tao. Milyong-milyong Pilipino. Di ba? Kaya nga, dituloy lang ho natin. Watak-watak na sila. Baka, BBM, ba gusto mo nang umalis dyan? Ayan, chika. Okay, But go you know, for example, style kasi talaga nila was not to, you wake up one morning and suddenly you're out. May mga ganon. I mean, we've heard about other officials na kaya lang mababait sila. They don't make a fuss. I'm just surprised na si ES, who is very calm, very deliberate, releases this bombshell, di ba? Ay, hindi ako nag-resign. I was asked to go. Di ba? Your thoughts on this? Ang question yan is, who asked him to go? Uy. Trixie, in your case before, who asked you to go? Ibang topic ka, di ba? Hindi na ako yung guest ngayong araw na ito. But we will, eventually discuss that one. Wala tayong tinatago dyan. Ang ibig sabihin lang yan, parang wala atang control si BBM kung ano man ang nangyayari sa loob. Oh, you think so? Yeah, kasi kung sino, sabi ng tao, pinaalis siya, tapos sabi ni Executive Secretary, hindi siya pinaalis, sino ba talaga ang paniniwalaan natin? Pero I would respect ES kapag merong ganoong accusation, kung may natitira pa siyang dignidad sa sarili niya, magre-resign din talaga ako kung 100% ang integrity mo. Well, don't you think that, kasi ang reason supposedly for his resignation is yung corruption issues, di ba? Although, nung una, hindi naman siya yung binanggit. Di ba? It was Undersecretary Adrian Bersamin, not ES Lucas Bersamin. Do you think this might have something to do with the other raging flood control issues? Grabe naman, parang nagchichismiksan tayo dito. It's a podcast. Pero kapag merong usok, baka merong nangyayari. Correct. Kapag sinabing nag-resign na siya, ay baka gusto talaga siyang paalisin. Baka yun na yung implicit message, ES, na umalis ka na talaga dyan. Baka hinihintay ka na lang na mag-voluntary na mag-resign. Pero kung ayaw mo mag-resign, bahala kayo, mag-away-away kayo dyan, sunugin ninyo yung sarili ninyong tahanan. Aray. Pero, well, it's a form of damage control, di ba? Kasi nabanggit yung pangalan niya. Hindi naman lang siya eh. It was also DBM Secretary Mina Pangandaman. Tama ba? Who also resigned at the same time. So, resigned. Well, with DBM Secretary Malinaw, resignation yon. Pero with ES Bersamin, ngayon na lang natin siya narinig. Although, in fairness to ES, he still speaks highly of the President. So, but, nasundan niyo yung flood control issue, di ba? Yeah. And it looks nasty. I don't like how it's looking. Yes. And mukha namang nadawit silang lahat. Ang problem dyan is, si BBM ang may control sa kanilang lahat. Si BBM ang may control sa Executive Secretary, siya ang may control sa DBM. Kahit sabihin pa nilang love nila si BBM, pero sir, ikaw ang nagsusupervise sa kanila. Ikaw dapat ang maging leader. Kontrolin mo sila. Kung gusto mo silang paalisin, hindi sabihin mo explicitly, publicly, na umalis na sila dyan sa pwesto nila. Wala naman silang magagawa. Kung yung simpleng bagay na yan, hindi mo pa magawa, sir, competent ka pa bang gawin yung trabaho mo? Baka totoo yung sinasabi ng kapatid mo na today, hi ka. Yikes. But given that, do you think na, kasi dun sa paglalabas ng mga issues dito tungkol kay ES Bersamin, lalo-lalo na kay Undersecretary Adrian Bersamin, binanggit na ni Ombudsman, I get them mixed up. Binanggit ni Ombudsman na may kinalaman pa nga daw, pinapakialaman ni Yusek Bersamin, yung mga appointments sa DOJ. This was directly from Ombudsman Boying Remulla. So, is it possible na the President is unaware, given what you've already said, na itong mga to ay, well, they were running the show? It looks like he is unaware, pero kapag ganyan, na wala siyang control sa mga bagay-bagay sa baba,
Yung isa, tinuturo yung isa na pinapatanggal ako, linalagay ako, nakikialam. Ibig sabihin, may kwenta pa ba yung nasa taas? Siyempre, kung hindi central yung control and power, mag-aagawan sila ng power sa baba. And yung mga loko-loko sa baba, sila ang magsisiraan at magnanakawan ng pera ng taong bayan. Sisisihin mo sila, sila ang may problema. Pero sino ang may mas malaking responsibility? Yung tao na dapat na nagdidisiplina at nagkokontrol sa kanila, sa kanya dapat nanggagaling yung culture ng integrity. Nagawa ba ni BBM yun? No, sir. I'm so sorry. Wow. Di ba? Narinig naman ho natin kung paano bumanat. Malumanay na nga ho siya niyan, mga ka-update eh. Nakikita naman ho natin, parang kalmadong-kalmado lang ho bumanat. Totoo naman ho yan. Etong kung nag-aaway-away yung mga tauhan o batuta ni Marcos Jr. sa ilalim, sino ba yung may problema? Tanong ko lang ho sa inyo, sino ho ba yung matatawag ka ho bang good leader kung yung mga alipores mo dyan sa ilalim, sa baba mo, nag-aaway-away na? Tanong ko lang ho sa inyo, matatawag ho ba natin good leader yon? Si Pangulong Duterte, mga kapatid. Ayan example lang ho na si Pangulong Duterte. Nung nanunungkulan pa ho yan bilang presidente. Marami, di ba, naging vice-presidente ho si Miss Leni Robredo. Nire-respeto pa rin naman ho natin yan. Kahit na alam naman po natin nagkakagulo-gulo na ho sila. Si Miss Leni, vice president, marami hong galit sa kanya na i-impeach daw. May nagtanong ho kay Pangulong Duterte na impeach nyo si Leni, hindi niyo ho ba impeach President Duterte? Sinabi naman ho sinagot ni Pangulong Duterte to. Bakit niya i-impeach yan? Bakit niya i-impeach vice-presidente niya yan? Ganun lang ho, diretsahan. Okay lang kung magkasama kayo sa trabaho, kahit hindi kayo magkaalyado, basta sana mga kabdit, nagtatrabaho ka, nagsiservisyo ka sa mga Pilipino. Yan ho yung patutsada na binomba ni E.S. Bersamin. Kasi nga, nagtatrabaho siya ng maayos kay Marcos Jr. Pero ano hong ginawa sa kanya? Bigla ho siyang forced eviction sa bahay ni Kuya, mga ka-update. Ngayon nag-aaway-aaway ho sila dyan. Binabatuta ho siya, tinatalakan siya ni Auntie Claire Castro. Tinatalakan ho siya ni Auntie Claire Castro na akala mo si Claire Castro, napakagaling, napakalinis. Kaya nga maraming nagtatanong, mga ka-update, paano naging attorney yang si Claire Castro? Tinatawag ho yan na bobo. Di ba? There's a reason why Attorney Harold is in demand as a guest. Even in rallies. So, pero sinasabi ni ES, di ba? Ito, in the spirit of transparency, sige, willing naman siya to cooperate in the investigation, pero hindi siya magpapatawag sa Senado. Well, alam mo, abogado ka, Attorney Trixie, abogado rin ako. Kapag wala kang tinatago, salang ka parati ng salang. Ngayon, kung meron talaga siyang integridad at malinis siya, hindi siya matatakot na magpaimbita doon sa Senado. Wala na siyang magagawa. Right now, ang tao, hinuhusgahan na silang lahat. Sa lahat ng mga information na meron tayo ngayon, ang gulo-gulo, pero ang pinaka-credible ay yung gunman, yung kay Zaldico. At doon ako naniniwala. Sir, kung gusto mong i-redeem yung sarili mo, magsalita ka sa Senate, magsalita ka publicly sa tamang venue, i-prove mo na wala kang kasalanan. Pero given the information right now, merong presumptive probative value kung ano yung sinabi ni Zaldico. Kaya nagsaside ako ngayon sa sinasabi nila na lahat kayo dyan sa executive may kasalanan. So, si E.S. Bersamin is a former Supreme Court Chief Justice. Ouch. Diba? So, ouch. Okay. But the Supreme Court, given yung, itong si Senator Ping Lacson, di ba? Na gusto niyang pondohan ng 250 million yung Judiciary Integrity Office. Para dun sa mga nakikinig, yung Judiciary Integrity Office used to be the Judiciary Integrity Board. So, dito umaakyat yung mga kaso ng mga judges and other court personnel na under the administrative jurisdiction ng Korte Suprema. So, ngayon, nag-reorganize ang Supreme Court para mas mabilis at saka mas maayos yung responses. At para mas mabilis, hindi na siya board. Office na siya, tapos may Judiciary Integrity Officer. So, given na, what do you think of Senator Ping Lacson's, Senator Ping, sinasabi mo ba implicitly na walang integrity si Justice Bersamin? Kaya gusto mong improve yung Judicial Integrity Board? So kasi, kung sinasabi niya na kailangan natin mas
ayusin yung pagdidisiplina ng mga justice at mga judge, parang sinasabi niya na nagkamali si Mr. Bersamin. Aray. So, akala niya, pinagtatanggol niya si Mr. Bersamin o si BBM, implied yun, sir, na sinasabi mo na mahina talaga ang sistema natin sa ating gobyerno sa pagpili ng maayos na mga judge and justices. But do you think the reorganized JIO will be effective? Kasi sa totoo lang, kailangan natin ng ano, 'di ba, ng trust sa ating hudikatura. Right now it's the last man surviving yata within the three branches, between the three branches of government. So far the judiciary has maintained its integrity. I'm sure there are other people with opposite opinions on this one. Pero so far, the judiciary has maintained its integrity. With the integrity office, sa tingin mo, it will improve the faith of the people in the processes. Alam mo, Attorney Trixie, nahuhulog tayo sa patibong ni Senator Ping Lacson. Na-distract tayo sa main issue. Kasi ginugulo nila tayo, sabi nila, nagkulang ang judiciary, nagkulang si Bersamin, ayusin na natin yung judiciary. Sir, sapat na kung anuman ang mga proseso sa ating gobyerno ngayon na panagutin kung sino man ang nanagot. Meron bang pumipigil sa'yo na panagutin si Bersamin ngayon at lahat ng mga sinabing tauhan ni Zaldico? Panagutin mo sila. Ang dahil mong sinabi na measures para maayos ang gobyerno natin. Bakit hindi mo gamitin kung ano yung mga measures na meron ngayon at panagutin mo sila? Gusto kong makakita ng kaso, gusto kong may makulong before Christmas and preferably umalis na si BBM. Ooh. Okay, so ito nga, sorry. Pero interesting kasi yung point mo na dito yung usok pero dun yung dilig. Yep. Pero in fairness naman kay Senator Ping, 'di ba? Sino bang may ayaw na pondohan mo yung integrity office? Pero let's explore that distraction strategy na it is also Senator Ping na nagpipigil dito kay ES Bersamin. But hindi ba yan naman talaga yung takbo ng Senate investigation? After all, nung nag-resign si DPWH Secretary former one, si dating DPWH Secretary, hindi na siya pinatawag uli. So, ngayon si ES kaka-resign lang, hindi na rin siya pinapatawag. O yun nga kapag nagkabuko-buko talaga, ang hirap manisi ng mga scapegoat, ng mga maliliit na tao. Pero tanungin mo ang taong bayan, yun ba ang gusto nilang marinig? Pumunta ka sa probinsya, ang bukang bibig nila puro flood control, na iinis na sila sa ating gobyerno. Satisfied ba sila sa response ng gobyerno? Hindi. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, walang napapanagot. Kung sino man yung mga pangalan na binabanggit nila na pinapanagot, hindi namin kilala yan, hindi namin binoto yung mga yan, pero somehow, walang kwenta ang Pilipinas ngayon. Pwedeng panagutin nyo kung sino yung mga taong O di ba tama naman ho dyan si Attorney Respicio, mga kabdit, na hanggang ngayon, ang dami ho kasi nilang tinuturo na dami ho lang itinuturo, mga kabdit, yung mga scapegoat nila, yung para, may masisisi tayo. Yung mga small time contractor ho yung mga binabanatan nila. Pero yung mga kabdit, sila Martin Romualdez, nakikita naman ho natin, happy lang. Nakalaya pa rin. Sila Marcos Jr., mga kabdit. Diba, sila ho yung mga dinadawit, pero sino yung kinukulong? Yung mga small time. Yung mga wala pa ho sa isang daliri. Diba, natuturo lang ho yung mga maliliit, pero nakukulong. Nakukulong ba sila, mga kabdit? Hindi ho. Sinasabi ho nila ni Ombudsman Remula, magpapasko silang nasa kulungan. Diba? Hanggang salita lang ho, binabanatan lang ho nitong si Remula, mga kabdit, yung mga maliliit lang. Kinakasuhan lang ho nila yung mga maliliit. Kaya lahat po ng milyong Pilipino dito sa Pilipinas, hindi ho talaga satisfied sa pag-iimbestiga diyan sa flood control issue. Nagkatiwalaan namin dahil wala na kaming tiwala sa kanila, tanggalin nyo sila, please. Laban tayo ng social media bukas. We'll be back with more of Vice Mayor Harold Respicio on the spokesman. Sorry. Before you answer this, nakalimutan carried away ako. Before you answer this, the spokes will return after this short break. Nasa baba, tinatanggal natin yung ice natin sa taong dapat nananagot.
ang dapat nananagot ay yung taong may control sa lahat. Lahat ng acts under the executive ay gawa rin mismo ng executive dahil ang executive ay vested sa kanya lamang. So, any inadequacy na nangyari sa kanyang departamento ay dapat siyang managot at mag-take responsibility. For once, sir, can you take responsibility? So this is command responsibility. Kahit wala pang direct link through documentary evidence na the President signed off on this one. Because I don't really think magkakaroon ng ganun. In the first place, mukhang wala siyang command at all. Ooh. Pinabayaan niyang may free reign lahat ng mga tao sa baba niya. Pinabayaan niyang nag-agaw-agawan sila ng kapangyarihan, magnakaw ng pera ng taong bayan, tapos ngayon may lumalapit na kahit siya ay involved, wala na kaming tiwala sa iyo, sir. Ang gulo-gulo, pwedeng ayusin mo ito dahil hindi tama ang pamalakad mo sa aming bansa. Lahat ng Pilipino ngayon, pati yung mga tao dyan sa Malacanang, pati yung mga tao sa Senate at sa Congress, walang moral. Pati yung ekonomiya natin, walang moral. Patay. Yan ba ang tamang pamamalakad sa isang bansa? Kapag ang pinamumunuan mong bansa ay wala ng spirit, baka kailangan na nating magbago at maghanap ng bagong leader. As they say, uwian na. Pero, meaning, kamusta naman sa Reyna Mercedes? Ano yung mga efforts ninyo sa anti-corruption dito? Yeah, buddy. Siyempre, sumakay kami sa DPWH issue kasi at that point, nung lumabas yung DPWH issue sa bansang Pilipinas, sabi namin, hindi kami magpapahuli dyan. Dahil dito sa amin, marami ring korupsyon na nangyayari. Kaya pinatawag namin yung DPWH at mga contractor at even yung LGU namin, sila mismo ang nag-report na 5 sa mga DPWH projects, ang liit lang ng aming bayan, ay mali. Palpak kaagad, in less than 1 year, sira kaagad. Dapat managot sila. Kaya, substandard. Substandard kaagad, sira kaagad, walang nangyari. Kaya pinatawag namin yung DPWH, pinatawag namin yung contractor, nag-take sila ng responsibility, in fairness. Nag-take sila ng responsibility, unlike sa isang leader natin dyan. Pero, kulang yung aircon na. nag-take sila ng responsibility. Pero at any rate, pwede bang managot kayo? Meron talagang malalim na pagkakamali na nagawa. Kung hindi pa rinace ng national yan, hindi pa namin mapapansin. Sabi ni BBM, merong tens of thousands na reports na dumating sa kanya. Sino lang yung mga probinsya na napansin natin? Napansin natin yung Bulacan, mga ibang probinsya sa Mindanao, and then ako rinace ko yung problem sa Isabela. Paano yan kung nagpakabibo din yung mga ibang politiko sa ibang probinsya? Ilang mga DPWH projects ang ma-uncover natin? Feeling ko tip of iceberg lang itong nakikita natin, pero yung nasa ilalim, napakalaki. Ayan mga ka-update, tama rin ho itong sinabi ni Atty. Respicio na tip of iceberg pa lamang ito. Ano ho ba ibig sabihin yan? Ganito ho yan mga update, lilinawin ho natin. Kasi ito yung bundok na pinakatuktok mga ka-update. Pinakatuktok ho yan. Kumbaga yung pag-iimbestiga ho nila, nandyan pa lang sa pinakatuktok ng iceberg na yun, yung bundok na sinasabi ho nga niya. Pero pag binutas mo yan mga ka-update, dumire-diretso ka sa pinakailalim, doon ho natin makakalkal lahat yung mga totoong ghost project. Kasi ho, sino ba yung mga binabanatan ng ghost project? Bulacan. Isa ho yan sa mainit. Diyan sa Maynila. Pati ho Davao. Binabanatan ho nila. Pilit ho nilang sinasaksakan ng ghost project kahit ho walang ghost project doon. Diba? Kaya nga nung nag-iimbestiga dyan si Magalong, mga ka-update, napahiya ho siya sa taong bayan doon. Pinahiya ho siya. Nasa gilid na ho siya ng kalsada. Hahanap po talaga siya ng butas para butasan nila etong Davao City. Pero hindi ho nila iniimbestigahan yung Ilocos Norte. Tanong ko lang, bakit hindi iniimbestigahan yan? Kasi nga ho, nandyan ho tayo sa pinakatuktok ng iceberg. Doon lang ho sila nag-iimbestiga, wala pa ho sa pinakagitna o pailalim. Diba? Hindi natin na-address yun, pwede mang i-address natin, pero alam na ng taong bayan na merong lumulutang na malaking iceberg, pwedeng biyakin natin yon dahil kahit na ano pang napatunayan natin or nakita natin, sapat na iyon para mag-create kami ng stand na ayaw na namin itong sistema na ito na mangyari pa. Wow, so we also heard smoking. Pero maganda yan ha, kasi if the LGUs take responsibility, take the helm, take control of this, take their own control of their local projects, malaking bagay rin ito sa panagot
sa individual contracts. Kasi ang nangyayari ngayon on a national scale, yung pagtutok natin sa issue. So pag national, we're only focusing on a few officials. Pagkatapos, yung mga nasa iba, they nakakalusot sila, kumbaga. But for this to be effective, tama, ang galing ng ginagawa ng LGU ninyo. So, and congratulations on that. But I also heard that you have been, environmental. You've also been planting bamboo. I know it seems like nanggaling sa wala. But trust me on this one. So, bamboo. Anong nangyayari sa bamboo project ninyo? Nag-stem yun sa criticism namin sa DPWH. I told you may connection. Dati, doon sa bayan namin, dalawang river na dumadaan, Cagayan River at saka Magat River. Kung titignan mo yung General Appropriations Act, isearch mo doon, Control F, Reyna Mercedes, year in, year out, hundreds of millions na flood control project sa amin. Kung ilang taon nang merong flood control project dan, ang likli lamang ng segment ng mga river sa amin, edi sana ang haba-haba at ang kapal-kapal na niyan. Bakit sira-sira yung nakikita namin? Every project, every segment, 50 million, 100 million, 200 million. Tinanong ko nung nagkahiring kami ng mga barangay captain, sabi ko, meron ba kayong ginawa na proyekto na pwedeng mag-replace sa ating DPWH projects na bulok? Sabi niya, meron sir. Ano? Bamboo planting. Magkano yun? 0 sir. Dahil binigay lamang ng DENR yung mga bamboo. Mas effective ba yun kaysa sa mga DPWH projects? Opo. Dahil yung mga DPWH projects, yung mga lupa na sinishield nila, yung riverbank, para hindi madala ng ilog, wala na. At natangay na rin ng ilog, pati yung DPWH projects. Pero yung bamboo trees, nakatayo pa rin ba? Yung lupa na kinakatayuan pa rin nila, nakatayo pa rin ba? Yes. At mas masarap pang tingnan ang presko-presko, ang sarap mag-picnic sa ilalim. Libre pa. Wala pang korupsyon, walang kickback. Pero I assume, kaya hindi nila pinapatulan yung mga libre at walang pera ng project na ganon kasi walang kickback. Sabi ko na eh. So, fearless question to. Kung wala ng solid north, masasabi mo bang marami pa ring Marcos supporters in the Ilocos region? I have to be honest, kasi meron pa ring personal sentiment ang tao towards sa mga Marcos. Even me personally, kapag kakulay mo yan, kaibigan mo yan, kapatid mo yan, kahit masama siyang tao, kasama mo gusto mong irepresenta kanya Siya ang nagdadala ng dignidad ninyo, siya ang nagdadala ng lahi ninyo. Kaya tuwang-tuwa ang taong bayan nung tumakbo si BBM dahil baka i-redeem niya kami. At baka i-redeem niya rin yung pamilya na niya. And yung motivation na yun, sa tingin namin, sapat na yun para ma-minimize yung chances na magnakaw siya. Pero dinisappoint niya kami Kapag na-disappoint ka na, iset aside mo na yung mga personal sentiments, mag-break na kayo. Again, parang girlfriend yan. Aminin natin, wag nating i-deny na love mo pa rin yung tao. Wala tayong magagawa. Kaya ang hirap kasing kontrahin ni BBM kasi maraming nagmamahal sa kanya. Pero sir, niloko ka na ng harap-harapan. Hindi ba pagmamahal din yung ginawa ni Senadora Amy? Di ba? Tama, pagmamahal din yun. Heroic din yun. I think yung sanest, pinaka-sane na response na gawin ni BBM is para ma-preserve yung dignidad niya at dignidad ng family niya at dignidad ng aming mga ka-Ilocano, you vacate the position honorably, sir. So, ang sinasabi nyo is that mahal nyo pa rin, pero hindi nyo na sinusuporta ang pagkapangulo niya. Tama ba yung pagkaintindi ko? Yes. Love pa rin kita, pero mag-break na tayo, sir, dahil meron pa rin akong natitirang respeto sa sarili ko. Aray. So, si House Speaker Congressman Bogie D is from Isabela. Diba? Anong stand mo sa Kasi diba sa, puro pare-pareho ng last name. Ako napansin ko yon. Pagdating sa Isabela, pare-pareho ng last name. Anong stand mo ngayon sa political dynasties? Lalo-lalo na sa area nyo. Maraming nagsasabi na si Congressman Bogie T ay napakabait. As a matter of fact, Attorney Trixie, kapag tatanungin mo rin yung mga taga-Maynila at taga-Isabela, napakabait yung tao. In fairness, ganyan talaga reputasyon niya. Yes, at ang criticism sa kanilang pamilya ay political dynasty. Iniisip ko naman, kung gusto niyong maipasa yung political dynasty, pwedeng ipasa niyo na and tignan natin kung ano magiging result. Pero so far, ang nangyayari sa Isabela is sila yung political dynasty kasi walang lumalaban.
Kung gusto ninyong mabuwag yung political dynasty, try nyo muna kasing labanan. Tapangan nyo kasi kung ayaw ninyong magkaroon ng political dynasty, galingan ninyong mangumpanya, labanan ninyo, and tignan nyo kung kayo ang pipiliin ng tao. Are you a member of a political dynasty? Dapat yun yung inuna kong tanong eh. Yes, no? No. Although, sa probinsya, sa bayan namin, bayan ng Reyna Mercedes, from the very beginning, yung leadership doon always respisyo. Pero hindi ako nanggaring sa main branch ng respisyo. Lateral ako, malayo ako. Kinakantsawan nga ako ni Governor ng Isabela, sabi niya, salingket lang daw ako dahil hindi daw ako totoong respisyo. Dahil hindi ako galing sa main trunk. Kasi yung mga nakaupo lang parati doon is yung lolo, anak, and then apo. Ako, ang layo-layo ko, salingket lang daw ako. Pero for whatever it's worth, siguro nag-benefit naman sa akin kahit papaano yung respisyo na last name, pero I couldn't help it. If kung gusto kong i-shed off yung respisyo para lang mawala yung criticism na yon, I think I have my own worth para run ng sarili kong campaign at ma-prove yung sarili ko sa taong bayan without my respisyo last name. Actually, sa karamihan ng mga followers mo, most of them don't even know na may respisyo na na mas bida sa'yo. So, pero sabi mo kanina, by Christmas, gusto mo sanang makulong. Sino ang nasa Christmas wishlist mo na sana himas rehas na by December? Alright, lahat ng sinabi ni Zaldico. Kasi sa lahat ng mga information na meron tayo ngayon, siya lang ang pinaka-credible. The rest, puro semi-chismis. Pero we have already some pieces of evidence through his testimony and marami siyang resibo. Kaya nating ipakulong yung mga yan. May prima facie case tayo sa kanila. Pwedeng sampahan na natin, bilisan ninyo, at ipakulong na natin sila, ipa-aresto natin. Pero at any rate, sapat na ba yun para sa akin? No. Dahil yung taong totoong may pananagutan, yung presidente ay hindi pa rin nagtitake ng responsibility. Love kita, sir. Take responsibility. Keep your honor. Vacate it honorably. Ayun nga mga ka-update, kung meron po kayong pahayag, opinion dito nga ho sa naging pahayag ni si Atty. Respicio na totoo nga ho, mas pinaka-credible ho dito, si Zaldico. Makulong ho lahat by December o Pasko, lahat ho ng tinuro. Kasi nga mga update, nilabas niya ho lahat ng resibo ni Zaldico, yung mga chop-chop ho na 100 billion insertion, nilabas niya ho kung saan ginamit. Kaya mga ka-update, mas naniniwala nga ako kay Zaldico. At tama ho yan, ibakantihin na ni Marcos Jr. ang kanyang posisyon. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.